Para mai 3-dimensional drawing natin itong pinto, kailangan mga boss yung gagawin nating pinto, alamin natin yung sukat, no? Kung napansin nyo mga boss, merong measure dito, no? Yung quick measure, click lang natin. Tingnan natin yung distance, no? Kung ano sukat nito. Click natin dito at saka ron. So ang sukat niya is 1 meter, no? So yung distance naman niya, yung taas, no? Tingnan natin. Yung distance niya, kung titingnan natin ay 2.10 meters. Ayan, no? So ang susunod na gagawin natin mga boss, since alam na natin, no, yung sukat ng pinto, magre-rectangle tayo, no? So click tayo dito, tapos gawin natin yung sukat ng pinto, dimension. Ang sukat niya is 1 meter, tapos 2.1 meters naman, no? Yung taas, 2.1 meters. So ito na yun mga boss, no? Gagawin natin nakahiga yung pinto na yan. Kung titingnan natin, rectangle siya, nakahiga siya. I-offset muna natin kung ano yung kapal ng hamba. Tapos meron tayong command na offset, o ilagay ko na lang 0.05 or 2 inches. Ayun, no? Pero kung ano yung nandun sa plano nyo, yun ang gagawin nyo. Tapos ito, idadrag ko lang ganon, no? So ito kasi yung pinto natin. I-click natin. Tapos ito namang sa labas, ito yung hamba natin, no? So ang gagawin natin, once na i-drag na natin yon, ang gagawin natin ay i-move natin, no? I-move ko muna ito, ilapit ko rito para nakikita natin kahit paano, no? Tapos itong isang ito yung para sa hamba, no? Yung nasa labas. Ito, i-move ko lang siya. Tapos i-break ko ito. So meron tayong command na BR or break, no? Select natin ito. First point, kukunin natin yung endpoint nito tsaka yung endpoint nun. So i-break natin yung side nung nasa baba, no? So ito, one entity na ito, itatayo natin ito kasi ito yung para sa hamba. So ang gagawin natin, na-discuss naman natin yung command, no? Rotate 3D. Ito yon, patatayuin natin yan kasi gagamitin natin yan para maging pat siya. Click 90 degrees. I-review nyo mga boss yung naging topic natin dun sa Rotate 3D, no? Para magawa nyo ito. Sa mga hindi pa marunong magpa-rotate nitong 3-dimensional object na ito, no? So paki-review nyo lang yung Rotate 3D command, no? Tapos since ito na nga yung path, gagawa tayo ngayon ng shape, no? Yung shape ng hamba, no? Ito sample lang ito mga boss, ha? Baka iba ito dun sa shape ng hamba na gagawin nyo. Gagawin ko is polyline. Click. Tapos ang sukat na ilalagay ko 0.15. Ayun, no? Or 6 inches, no? Tapos dito naman is 3 inches, 0.075. Papunta ron, 4 inches, 0.1 meters, no? Tapos papunta naman dito 1 inch, 0.025. Halimbawa lang ito mga boss, ha? Tapos papunta naman dito is 0.05 or 2 inches, no? Close ko na lang. So ito yung magiging shape natin. Ito naman yung magiging path natin, no? So i-move ko lang. Lagay ko siya rito. Kung naalala nyo yung extrude path natin mga boss, no? Gagamitin ngayon dito, no? Para magawa yung hamba ng pinto, no? So ang gagawin natin, extrude, select itong shape, enter. Merong path option dito. Ang path ito. Ayun, no? So ito na yung door jump natin, no? Ganun lang kadali mga boss, no? Kung alam nyo yung extrude path, no? So ngayon, ito ilalagay na natin doon. So tapos na tayo doon sa door jump, no? So i-move na natin dito. Ayun, ayun, no? So ganun lang pala kadali, no? Yung paggawa ng door jump dito sa AutoCAD, no? So ang susunod na gagawin natin ngayon, ito namang pinto na, no?
So, dito, bahala na kayo mag-design dito mga boss, no? Kung ano yung gusto nyong design, kung ano yung design na nakikita nyo doon sa plano na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo, no? Pero dito, example ko lang ito mga boss, sisimplihan ko lang. Offset lang ako ng halimbawa, 0.1 lang. Papasok. Tapos, maglaline lang ako rito. Sisimplihan ko na lang, no, para hindi na tayo mahirapan at hindi na tumagal yung video natin. Tapos mag-offset lang ako ng 0.1 magmula rito hanggang doon. Tapos line. Tapos ganun na lang ang design ko. Pero iti-3D natin ito mga boss, hindi lang basta ganito ito. I-discuss natin yung mga 3D command na discuss natin before, no? Ngayon na magre-rectangle tayo. Magmula rito hanggang doon, ito yung rectangle. Tapos ito, rectangle lang ko rin ito dahil iti-3D natin yan, no? So, ito, imumove ko siya. Yan, no? Or pwedeng copy na rin, no? Para meron tayong duplicate, no? Tapos ito, ikakopy ko na rin lang. Idea lang ito mga boss, bibigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Kung paano gawin, no? Sisimplihan na lang natin. Pagkatapos ito, i-offset ko siya kahit na i-offset ko na lang ng mga 0.05 papasok. Ito, ganun na rin. Pagkatapos ang susunod na offset siguro mga 0.075 3 inches. Ayun na. 3 inches na rin lang dito. Tapos para kahit paano may design ito, pag tin-ready natin i-fillet ko siya, no, ang radius. Ilagay ko na lang na 0.03 siguro. Tapos para mabilis po, polyline ko siya. Ayun, so napili siya ng mabilisan, no? Polyline. Ayun, no? Kesa sa iisa-isahin natin, pili polyline. Polyline. Pagka rectangle, pwede nyong ipili polyline yan para mabilis, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito na. I-press pull na natin, no? So, gagawin muna natin yung frame. Kung naalala nyo yung press pull command mga boss, no? Nung mga previous video, i-apply natin dito. So, PR. So, ito yung press pull, no? Click ko lang ito. Kakapalan ko siya. Siguro mga 0.05 2 inches, no? Tapos, ito, kapalan ko siya. 0.05 din. So, ayun na yun, no? Ngayon, ito, ipe-press pull ko na rin ito, no? Ganyan ka-importante yung press pull command, mga boss, no? Kaya kung mahilig kayong mag 3-dimensional drawing dito sa AutoCAD, mas magandang i-practice nyo yung press pull command, no? So, ang gagawin ko, ipe-press pull ko siya. Ito, no? Press pull. Tapos, click lang ito. Siguro mga 0.04. Ito, mga 0.03. Ito, mga 0.02. So, ito, ganun na rin ang gagawin ko, no? Mga 0.04. Ito, 0.03. Ito. Ang maganda kasi dito sa press pull, mga boss, no? Click mo lang yung area, kakapalan na niya, no? 0.02. So, ayun na yun. No? So, pag nagawa naman yung isa, siguro baguhin ko yung kulay para hindi tayo malito. Pagkatapos, ang gagawin natin, i-move na natin doon. No? So, pwede nating i-move. Hawakan natin dito. Sinimplihan ko na lang mga boss itong pinto natin. No? Tapos, imi-mirror ko na lang ito para meron sa kabila. No? Na-discuss naman natin yung mirror ko na rin lang dito. I-review nyo rin yung pag-mirror natin, no? Tapos ito, i-move ko siya. Sinimplihan ko lang para mabilis yung paggawa natin mga boss, kahit paano. Tapos, i-mirror ko ulit, Ayan, no? So, ngayon pag nagawa na ito mga boss, no, i-select natin. Tapos, para one entity siya, i-group natin, no?
para buo siya. Ayan, no? Ngayon na itatayo na rin natin ito. Nakahiga siya, no? So kung naalala nyo yung rotate 3D natin, select lang ito. First point dito, second point doon. Itatayo natin siya ng 90 degrees. Ayan, na. Tapos i-move natin. I-move na natin. Para makita natin yung location doon mga boss, no? I-view natin visual style si wireframe natin, no? Kasi hahawakan natin yan dito sa portion na ito, no? Dito. Ayan, na. Ilalagay natin dito, ayan, na. Kailangan accurate tayo mga boss, para siguradong tama yung ginagawa natin, no? So ayun siya. Ngayon ibabalik ko siya doon sa view, visual styles, tapos realistic. So eto siya, no? Ayun na yung 3D door natin. Kung napansin nyo mga boss, wala pa tayong doorknob, no? So gagawin na rin natin yun para kahit paano may idea na kayo kung paano gumawa ng doorknob. Pero sisimplihan ko rin lang mga boss, no, para mabilis tayo. Ang gagawin natin, PL, polyline ang gagawin ko. Tapos click tayo rito. Tapos ilagay ko na lang na 0.1, no? Pagkatapos dito, gaganyanin ko na lang. Magmukha lang siyang doorknob, no? Kayo, bahala na kayo mag-design. Basta binigyan ko kayo ng idea kung ano yung sukat ng doorknob, no, na gagawin nyo. Yun ang ilagay nyo dito. Lagyan nyo ng sukat. Pero para mabilis lang yung topic natin, no, o yung video natin, tinansya ko na lang itong doorknob, then close ko siya. Kung naaalala nyo mga boss yung command natin na revolve, no? So kaya importante yung i-review nyo yung mga 3D command natin, no? REV o yung revolve. Ito yon. Select lang ito. Ang first point niya dito at saka ron. So ayan na siya mga boss, oh. Ang angle niya is 360 degrees. Ayan, no? So baguhin ko lang yung kulay. Sinimplihan ko na lang, no? Ngayon, pwede na nating i-move dito, na. Para magkaroon lang tayo ng konting idea, no? Binigyan ko lang kayo ng konting idea. Ito mga boss, pwede nating i-scale, kung gusto nyong paliitin pa, no? Halimbawa, 0.75. Mas liliit siya ng konti, no? Tapos, iaangat natin ngayon, pataas. Ayun, no? Tinansya ko na lang kahit paano, no? Ayun, no? Yung pinto natin, no, na naka 3D. Ngayon, pag-aaralan naman natin paano gumawa ng mga pader sa loob, no? Kagaya ng nakikita natin ito. At paano butasan, no? Ang una nating gagawin, no, para magawa yung interior wall na yon, no? Kung ito yung plano natin mga boss, at meron siyang roof. Kung may layer naman yung roof, i-off nyo na lang yung layer. So na-discuss naman natin yung mga layer na yan, kung paano yung paggawa at pag-on and off, no? So itinago ko lang muna temporarily, no? Tapos ang gagawin natin dito sa plano, na-discuss naman natin yung boundary. I-boundary na lang natin yung wall na ito, no? So meron tayong command na boundary. Ito, ang shortcut command niya is BO, no? Tapos pick points, click lang natin yung loob ng wall, tapos enter. O pagkatapos i-extrude na natin, no? Tapos type natin 3 meters. Kung ano yung height nito ng exterior wall, ito rin yung height na gagawin natin dito, no? O ulitin ko lang, BO or yung boundary. Tapos pick points, pick natin yung loob ng wall, enter, and then extrude natin, no? Na-discuss lahat natin yan, yung extrude at saka yung boundary na yan, no? Doon sa mga previous video natin. Then 3 meters yung height. Ito yon, no? Ngayon, ise-select lang natin, tapos i-move natin, no? Hawakan natin sa corner na ito,
dito, no? At i-click natin dito sa corner na ito. Ayan. Ito na yun mga boss, no? Yung interior wall. No? Babaguhin ko lang yung kulay, para parehas na lang yung color, no? Or kung may layer kayo, pwede nyong i-layer. Ito yan, no? Ngayon, paano naman yung pagbutas ng mga pinto, no? Ang gagawin nyo mga boss, ako technique ko ito, magre-rectangle na lang ako rito para meron akong guide. Ayan yung mga pambubutas ko, no? So, imumove ko lang ito. Tapos, i-copy ko na lang, no? Ito. Hawakan ko rito, at saka dito. Tapos, dito na rin. Kaya lang itong mga CR, iba ang laki nito. Re-rectangle uli ako. Kailangan kasukat nito mga boss, no? Tapos imumove ko lang para siguradong mabutas pag nag-extrude at nag-subtract na tayo. Na-discuss naman natin lahat yung mga command na dinidiscuss natin dito. Parang pinaka-review lang ito, no? Exercises lang para sa 3-dimensional drawing, no? Tapos i-extrude ko ito. Ito kasi yung pang-subtract natin, no, sa mga wall, no. Ang height nito, kung ano yung height ng pinto, no, 2.1 meters. Ayan, no. Tapos ang gagawin natin, i-move natin yon. Move, hawakan na din natin dito at ilagay natin dito sa corner na ito. Ito yung paglalagyan natin para parehas yung location. Ito na yon, no. SU or subtract. Select natin ito, enter, then click na lang ito. Ayan, na. Or pag hindi nakuha sa minsan, click lang uli. Ayan, ayan yung subtract, no? SU or yung subtract. Select ito. Ito yung mga pang-subtract. So, ito na yon, no? Yung wall natin. O, nabutas na at nagawa na, no? Ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, no? At kung nakatulong sa inyo, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.